Akala namin mamamatay siya pag nagdialysis. Mali pala kami. Hi! Ako ulit to si Irene, kidney donor ng asawa ko. Noong una, ayaw talaga ng mother-in-law ko na ipadialysis siya. Kasi sabi niya, pag nagdialysis yan, mamamatay siya. Hindi ko rin siya masisi actually kasi may kamag-anak daw sila before na nagdialysis. At doon nga natapos yung laban niya. Kaya kahit nasa medical field din ako, aminin ko, nasway din ako ng takot. Kasi iba pala talaga pag mahal mo na yung involved. Hindi ka lang mag-iisip, natatakot ka rin. Pero dumating yung point na wala nga talaga kaming magawa, kundi ipadialysis siya. At doon namin na-realize na hindi pala doon natatapos ang laban. Akala namin, pag nagsimula na siyang magdialysis, magiging okay na ang lahat. Pero hindi namin in-expect na mas mahirap pa pala. Akala namin mapapagod lang kami physically, pero mas mabigat pa pala mentally. Hindi namin alam na ganito pala kahirap maghanap ng schedule. Puno ang dialysis center sa public hospitals, kaya ang ending, napunta kami sa private na pagkamahal-mahal. At yung nakuha naming schedule, 3 a.m. pa. Imagine, magbibiyahe pa kami ng 1 to 2 hours para lang makarating sa dialysis center. Habang tulog ang mundo, kami naman lumalaban na. Doon ko naintindihan ng dialysis hindi lang pala laban ng pasyente, kundi laban din ng bantay na sumasama at umaalalay sa kanya. At minsan, yung kinakatakutan natin hindi pala yung mismong solusyon, kundi yung mga bagay na hindi pa natin naiintindihan. Kaya kung may mahal ka na may mga nararamdamang ganito, huwag mong hayaang ma-delay dahil sa takot. Mas mahirap pag huli na ang lahat. Follow mo ako for more videos like this. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye!